Pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa.
Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama. Sinusunod dito na sa Yung Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable. I am an eagle. Let me speak. Magandang gabi, Luz Biminda. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing-anim na po ng buwan ng Pebrero taong 2025. At siyempre sa inyo na po ang programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. At ang oras natin sa Hudyat, alas 9:50 o alas 8:55 po ng gabi, Philippine Standard Time. At yun nga mga kaibigan, sa inyo na po ang programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. Siyempre po tampok ang Central Luzon Region 45. Siyempre po ito'y programa ng Media Rider Eagles Club. Ayun, magandang gabi sa ating mga kuya, ate bunso at Friends of Eagles. At siyempre po sa Central Luzon Region 45, sa aming Governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Ayan, magandang gabi sa iyo, Gob.
At syempre po, ganun din kay Ate Mitch, no? Ang ating Regional Secretary ng Central Luzon Region 45 o ng CLR 45. Ayan, magandang gabi, no? At syempre po yan si Ate Mitch, syempre yan po ang katukatuwang ng ating region, no? Para po dyan sa ating mga ginagawang community service, no? Dyan po sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ayan. Oo, ayan. Okay po na mga kaibigan, ako yung magiging kasama si Kuya Rosel Lopez po at your service. At syempre po magandang gabi sa ating mga kuya, ate bunso at Prince of Eagles, particular po dyan sa ating club, ang Media Rider Eagles Club. Siyempre po, ang kasama natin dyan sa ating Kuya Vice, si Kuya Vice Angelo Macaraig. Ayan. Siyempre po, yan po ang ating Vice President ng club, no? At siyempre po, yung iba nating kasama, ang ating magiging club secretary, ay itong si, sa GMM na natin i-announce yun, no? Para naman kahit paano, makapag-usap-usap doon, malaman ng bawat isang miyembro, ng bawat miyembro ng ating club. Ayan. Oo. So, magandang gabi rin sa ating technical side, no? Si Mr. J. Magandang gabi sa iyo, Mr. J. Ayan, welcome sa programang mga Agila sa Bagong Milenyo. At kamusta na ba ang schooling, Mr. J? Oo, ano ba? Kamusta na ba ang schooling natin? Pinag-iigi mo ba pag-aaral? Baka naman mamaya, kailangan mag-aral ka mabuti. Ha? Kailangan study hard para bukas ikaw na boss ko. Okay? Bueno mga kaibigan, at maya-maya itutungin natin sa inyo lagay yung pag-asa buhat sa DOST, no, sa pag-uulat ng ating katropang si Obet Madrina. Ito po ay kanilang bulletin mula po kaninang umaga hanggang sa susunod na 24 oras. Kita nyo naman maganda panahon, no? Siguro wala naman tayong LPA o low pressure area at parating na bagyo. Sana nga, no? At mahirap kapag may LPA at kung bagyo. At itutungay din natin sa inyo po yung ginawang community service ng Central Luzon Region 45, no, na pinangunahan po ng aming governor na si Governor Rafael Agkawili, na ito po ginawa namin sa isang homeowners dyan po sa Naik, Cavite. Maya-maya lamang po yan. So mga kaibigan, huwag na natin patagalin at medyo gumagabi na, no? At medyo tayo merong inayos. Alamin muna natin sa DOST Pag-asa ang lagay ng ating panahon. Narito po. Magandang umaga at live po mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, February 16, 2025. Dito sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather systems pa rin ang nakaka-apekto sa ating bansa. Una yung shear line na magdadala pa rin ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Muli, yung shear line ay banggaan ng mainit at malamig na hangin, nagdadala ng mga kaulapan at nagdadala nito ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na dito sa extreme northern Luzon, meron pa rin tayong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, magdadala nito ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na makita niyo mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon. Samantala, meron tayong intertropical convergence zone or ITCZ. Ito naman yung salubungan ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. Nagdadala rito, makikita nyo, may mga kaulapan sa may katimugang bahagi ng Mindanao. Kaya ngayong araw, malaki rin yung tsansa ng maulap na panahon sa malaking bahagi ng katimugan or southern part ng Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, at dyan din sa Barm, Soxargen, kasama yung Davao Region. Samantala naman, base sa pinakahuling datos natin, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bahagya nga pong humina itong hanging amihan, kaya ngayong araw medyo mainit na panahon ang mararanasan, lalo-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng bansa. Kasama dyan yung lalawigan namin sa Bataan. At malaking bahagi din ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather na may mga isolated pa rin, mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Inaasahan naman natin na sa mga susunod na araw, posible po bukas, araw ng Lunes hanggang Martes ay muling lalakas ang amihan at maaaring magdala ulit ito ng medyo malamig na panahon sa ating bansa. Pero muli ngayong araw, asahan natin pagdating ng tanghali, medyo mainit na panahon dito sa malaking bahagi ng ating kapuluan.
Dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dulot ng shear line, habang ang mga kaulapan na dala naman ng easterly sa magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora at lalawigan din ng Quezon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahatin generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. At gayong ano sinabi ko kanina, medyo mahina yung amihan kaya medyo mainit na panahon ang mararanasan lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Agwat ang temperatura nga sa Lawag, 24 to 31 degrees Celsius, sa Tuguegarao, nasa 23 to 31 degrees Celsius, sa Baguio, 16 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila, medyo mainit ngayong araw, 23 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 30 degrees Celsius, sa Legazpi naman hanggang 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Generally fair weather din dito sa may bahagi ng Palawan ang maranasan sa araw na ito. Yung agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 24 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 24 to 32 degrees Celsius. At dulot nga ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone, malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa bahagi ng Barm, ganun din sa may area ng Sultan Kudarat, kasama yung South Cotabato, at gayon din ang bahagi ng Davao Region. So posible po yung mga potensyal ng mga biglang pagbaha or flash floods, gayon din yung paggunan lupa o landslide. Iba yung pag-ingat sa may southern part ng Mindanao. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay makararanas sa mga isolated rain showers and thunderstorms sa araw na ito. But generally, fair weather din po sa malaking bahagi nga ng Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang dyan sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. At dahil nga medyo mahina yung amihan, wala tayong nakataas na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat nagpapaalala ang pag-asa sa mga posibilidad ng biglang paglakas ng alon, lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. So, iba yung pag-iingat pa rin, lalo-lalo sa mga kababayan natin na may maliliit na mga bangka. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 6:20 na umaga at lulubog, ganap na 6:01 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website bagong.pag-asa.usc.gov.ph kung saan naglalabas tayo ng mga impormasyon lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorm advisories, mga rainfall information, mga flood advisories at iba pang may impormasyon sa lagay ng ating klima at panahon. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Happy Sunday po sa inyong lahat. Magandang araw. Okay, maraming salamat sa iyo, katropang Obet Badrina. At nagatid po yan sa atin sa oras na alas 9:05 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, dito pa rin sa programang Mga Agila sa Bagong Milenyo, siyempre dito lang sa Millennial Online TV. At yun, nanonood sa atin si Barangay Kagawad Naning John Cayetano ng Barangay Bayan-Bayanan po dyan sa lungsod ng Malabon. Magandang gabi sa iyo, Kagawad Naning. At welcome sa programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. Ito po yung Kagawad na ito, yung mabait po ito. No, dyan po sa Barangay Bayan-Bayanan. Aba yung po mga taga Bayan-Bayanan, kung kailangan nyo po ng gamot, yung mga pang high blood, may diabetes, sabi punta lang po kayo kay Kagawad Naning dahil siya po ay nagbibigay ng gamot, no? At maganda po yung kanyang ginagawa na proyekto para sa mga residente ng Bayan-Bayanan. Pero wag nyo naman nung isipin na lahat buong taga Bayan-Bayanan mabibigyan agad. Eh siyempre po, nabigyan ha, sa susunod iba naman. Eh siyempre napakarami rin ng tao sa Barangay Bayan-Bayanan, no? Kaya hindi man ma-accommodate lahat yan ni Barangay Kagawad Naning Cayetano, no? Dahil siyempre kinukuha niya yan sa sahod niya o pagkikita siya, no? Eh yun yung binibili niya ng gamot at pinamimigay. So keep up the good work, Kagawad Naning Cayetano. At magandang gabi rin sa pamilya Lanawan dyan po sa may Bangkal, no, sa may Kawayan, Bulacan, kung saan po ngayong araw na ito ay nagdadaos ang kaarawan itong si Jimmy Lanawan, no, Jimmy Penisa Lanawan, no,
ng Barangay Bangkal, dyan po sa May Kawayan, Bulacan, at ngayon po ang kanya 60th birthday. Happy birthday sa iyo, Ka Jimmy, at many more birthdays to come, at God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Ayun, nagkakasayahan po doon, no? Talaga namang siyempre po dadalo yung mga kamag-anak, kaibigan, di ba? Lahat-lahat na yan, siyempre 68, kumbaga sa debut. Kaya nga, the debutant, Jimmy Lanawan. Okay, palakpakan mo nga, Mr. J. Ayan. Happy birthday ulit ka, Jimmy Lanawan. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Sabi ko kanina, itutungay natin sa inyo yung pong ginawa nating coverage dyan po sa Naik, Cavite, kung saan po nagsagawa ng isang community service ang club, ang grupo, no, ang region ng Central Luzon Region 45 ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, no? At nagbigay po ng isang medical mission at feeding program para po dyan sa mga homeowners sa may Naik, Cavite. So, huwag na lang natin patagalin dahil medyo gumagabi na rin para makita nyo yung ginawang community service ng Central Luzon Region 45. Narito po. Okay, so yan mga katropa. Ngayon ay nandito rin mga residente ng homeowners, no, dito sa Naik, Cavite. Ayan, nag-i-interview na sila. Ayan, nag-i-interview na sila. In-interview na yung mga residente, no, yung dito sa ginagawang medical mission ng Central Luzon Region 45 para dito sa mga residente rito, mga homeowners. Ayan po sila. Ayan po yung mga nurse na nag-i-interview, no, kung ano kanilang sakit at ano kailangan nilang dapat na gamot. Ayan po, ito po yung iba. Ayan po, ito po yung iba. Ayan. Ito po ay pila ng mga PWD. Ayan, mga priority as senior citizen at mga buntis na mga pasyente. Ayan po, ayan. Ayan po, ilan pa lamang. Mamaya paparating po yung iba. Ano? At dito po pwesto yung mga doktor natin, yung medical team, no? Na yung titingin sa kanilang mga karamdaman at dito maghahatol ng gamot. At ito na po, nais po ng ating mga grupo ng Seral 45, ayan, ng ating mga gamot, ayan, inaayos na nila. Ayan po, ayan, sila Ate Bing, ayan, sila Kuya Chris, ayan, Medjado. Ayan po, inaayos na nila yung gamot, ayan. Ayan, si Ate Bing, ayan, good morning daw. Ayan, oh. Ayan, ang ating grupo, ayan, si Kuya Anthony. Ayan. Ayan yung mga gamot. Ayan. Ayan yung mga gamot. Ayan, kita nyo, inaayos na. Ayan, si Kuya Enteng. Si Ate Gina, ayun, at ang asawa ni Kuya Angelo Macaraig. Ayan po. Ayan, ayan. Ayan, si Kuya. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ang ating grupo. Ayan, no? Ating kasama sa Selan 45. Ayan. Tayo pa po, ibang residente. Ayan pa. Makikita natin. Ayan, no? Ayan sila. Ayan. Gina. Ayan. Magandang umaga po. Welcome po sa Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles Incorporated, Central Luzon Region 45 Medical and Feeding Mission. At kami po ay nandito ngayon sa Barangay Sabang, sa Pasinaya Homes, West Homeowners Association Incorporated, dito po sa Barangay Sabang, Naik, Cavite. At ang mga pumamahagi pong mga gamot para sa mga bata, mga vitamins, antibiotic, ganun din po sa mga may edad at nakatatanda. At ang nangangasiwa po rito at nangunguna ay si Dr. Unica Angel Pugay. Siya po ang doktor na titingin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tamang gamot. At syempre, ang mamimigay po ng mga nireset ng gamot ay ang ating nurse dito po sa linya na kaatuwang ang ating mga Lady Eagles, gayon din ang ating mga kuya at syempre mga ate Lady Eagles. At ako po si Gina Mape ng God-loving men of whole country sing of its strength and might and energy. We dedicate fraternal love.
Agila, Pinoy na agila, haligi ng ating bayan. Nag-aalay ng kapatiran, pagkakaisa, kapayapaan. Paglikod sa kapwa aming nakita, buhay hinahandog maging malaya. Ang agila, Pinoy na agila, inaasam ay kapayapaan. Ang agila, Pinoy na agila, haligi ng ating bayan. Nag-aalay ng kapatiran, pagkakaisa, kapayapaan. Paglikod sa kapwa aming nakita, buhay hinahandog. For divine providence, we humble ourselves before you as we praise your holy name and feel your presence in our midst. We implore your divine guidance and blessing as we consciously gather on this occasion in pursuit and furtherance of the cherished goals and objectives of our beloved fraternity. We beseech you, all-powerful God, to reach our hearts, to enlighten our minds, and to broaden our understanding and compassion to one another as we carry and pursue our goals and objectives, not only this particular occasion, but also on the many of the times of our striving endeavors. Please, Almighty God, elevate our spirits and fortify our steps as we seek, keep, and edify our fraternity, everyone, and all, and as we strive perseveringly to enhance and strengthen our national brotherhood. All these are divine promises we fervently ask under the supreme guidance and direction. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pwede na po kayong magsiupo. To all Eagle members, please remain standing. Over Eagle Community.
and eagles, but to these our nation, for eagles and to of the nation, the brotherhood we work and serve, against poverty and unity, in the middle of human death, the right to live, liberty. Mabuhay! Okay, so magandang umaga po. Barangay Sabang, Nakik, Cavite. Parang wala akong narinig. Mabuti, hindi ako napasigaw. Mabuhay ang guardian. Umaga po sa inyo lahat. Muntik na guardian. Okay, so we are expecting mas malakas dito na side, no? Magandang ako pala yung mahinya. Again, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, babawag yan dito na side. Magandang umaga po sa atin lahat. Energetic po dito. Okay, nais po namin ko ipakilala ang aming mga sarili. So, sino po sa inyo na organisasyon ng Agila? Sino po yung Agila? Pag sinabing Agila? Guardians. Okay, sila. Mga member of Guardians ang lugar to extend our medical mission activity. So, hindi lang po tayo tutulong sa medical mission, root feeding program, dental activity, circumcision activity, at marami pa po ginagawa ng aming organisasyon para po makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Alright? So, yun po yung aming pangalan organisasyon. Okay? But first, to Honorable Mayor Rocky Dualan. Is he around? Mayor? Alright? Vice Mayor June Dualan. Maraming salamat po sa nagbibigay sa amin or sa pag-atulong po sa aming request to conduct medical mission po dito sa Sabang, Nakik, Cavite. Of course, sa pamumunutin po ng mga officers, John Vilay Natividad, Kenneth Agudo, Hannah May Lopez. So kung hindi wala tao po sa siya na po, but we are very much thankful na DILG
Mary Jane, Brother Jay, Kuya Jay, nasuportahan po ng ating organization ng Eagles at naibitahan po tayo dito sa kanilang medical mission para po ay ma-witness po natin ang napakaganda po na ginagawa ng organisasyon na ito. Maraming salamat po. God bless us all. And God, i-bless kayo ni Lord sa mga ginagawa ninyo, the works of your hands, and palagi po tayo ng maraming blessings. Congratulations po, and magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Thank you. And Kuya Militan po. Alright, certificate of recognition is awarded to Victoria Murguia G. Vitancor, Senior Consultant Member, International Secretariat, is a junior justice and a bona fide member of Guardians International Brotherhood Foundation Incorporated. So, you are an official member na po ngayon na. This photo recognizer who voted support to the cause of Universal Brotherhood of the GIBFI, issued the 15th day of February 2025 in Sabang Naik Cavite. Signed, FGPF, Rafael Duno Abcomini. Congratulations. Welcome to the organization. Ito magandang umaga sa inyo lahat. Ako po'y natutuwa at nagagawa sa isang ganitong activity na nagkaroon tayo ng medical mission. Ako po ay isang kuya din at yung ating first nominee na si Kuya Alfred Bayan ay isang Philippine Engineer. Sana pa magtuloy-tuloy ang ating activity ito ng medical mission at magtuloy-tuloy dito. Ngayon, so ako'y tutulungan niyo ang bagong package 146. Ito po ay magiging pangmatagalan ng aksyon, pangmatagalan ng medical mission. Ako po yung inyo at tumakatok sa inyong mga puso na sana po ay matalangin ang aming mga package, hindi lang ako kaya nakasama ko yung package dito. Masaya kami sa bagong Pilipinas Factory. Humingi po ako ng kaumanhin na hindi po nakapunta ang ating third family sa si Kuya Alfred Bayan. Magamat nandito ako ay pinapansin sa inyo ang isang magandang umaga at masayang araw sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo sa Kuya Rafi na siya po talagang continuous tuloy-tuloy ang inyong pagganap sa isang medical mission. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang Akira. Mabuhay po ang bagong Pilipinas Party 146. Maraming salamat po. God bless Philippines. Ako po ang nandito ngayon sa medical and program, medical mission program ng Fraternal Order of Indians, Central Luzon, Region 45. At sa oras po ito, ay nagaganap na ang pag-sisuli sa ating mga kababayan dito sa barangay Sabang na Ikabite. At naipat ito ang ating governor, si Governor Kuya Rafael Duno.
medical mission sponsored by the Eagles Fraternal Brothers. At dito po, marami po tayong nandito siniservisyohan sa Barangay Sabang at napakalaki po ng impact dito sa komunidad. Ako po ay si Dr. Mildred Bitangkol po, number 1 nominee ng Help Pilipinas Party List, at ang ating first advocacy po ay tungkol sa kalusugan, which is the H. Ito po ang ating Help Pilipinas Party List. H stands for health, and then E stands for education, and L is for livelihood, and other programs po na ang kailangan talaga ng ating mga kasamahan at kababayan ng mga programa na hindi po natugunan. At ang Help Pilipinas Party List 100 po ay sana po makatulong sa mga taong mga nangailangan ng tulong, especially po dito sa pangailangan ng health, education, and livelihood programs. Yan po. Doc, marami na po ang mga categories na may ganito rin pong advocacy, health, education, livelihood. Ano po ang naiiba sa Help Pilipinas Party List na maaari niyo po i-adopt sa ating mga kababayan? Salamat po sa katanungan na ganyan na yan po. Ako po ay isang past district governor ng Rotary International, at ako po ay isang doktor. So malapit po sa puso ko yung ating mga pangailangan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga areas na pinupuntahan po namin, sa mga isla, sa mga bundok, na kung saan ay walang doktor o kaya kulang sa services ng healthcare services. So bilang isang Rotarian at bilang isang past district governor, gumagawa din po tayo ng series of medical missions, at talagang pinupuntahan po natin yung mga lugar na geographically isolated areas na tinatawag po na classified doon, at doon po napakadami pong mga nangailangan ng medical services. So hindi naman po ito dahil po may eleksyon o kaya hindi po natin ginagawa yung mga healthcare services po dahil sa panahon lang na ito, kundi 18 years na po akong isang Rotarian, at marami na po akong nagagawa kami ng grupo namin, kasama na doon ng mga Rotarians at saka sa team ng Help Pilipinas Party List, na umiikot po kami sa buong Pilipinas para po pupuntahan po natin at ipoprovide po yung services ng healthcare. Salamat po. Doon po sa 18 taon po ninyo na pag-iikot sa ating mga kababayan sa mga lugar, yung mga hindi naabot ng ating lipunan, ng ating pamahalaan, share niyo po sa amin yung inyong karanasan ng talagang nangangailangan itong pagtuna ng pansin. Alin-alin po ba ito ng mga barangay, bayan, at puso? Pumupunta po tayo sa mga isla o kaya mga purok, at doon po nakikita po natin yung mga request po ng mga komunidad doon na magkaroon po tayo bumaba tayo doon para magkaroon ng medical missions. Isa sa mga services din po na ginagawa po natin, dental services, operation sa mata, medical check-up, marami na rin po tayo mga partners sa mga programs ng mga operation ng congenital heart disease, even renal transplant, at mga programs and projects po ng mga kasamahan ko po sa Rotary na gumagawa po tayo ng mga center, sumusuporta po tayo lalo na sa mga kailangan ng mga mobile clinics, ambulansya, at yung mga wheelchairs, sa mobility programs po natin. Marami po tayo mga kasamahan at kababayan na hindi po sila maka-afford na bumili ng wheelchairs, lalo na yung mga bed-bound patients. Tinutulungan po natin sila na makaikot, so nagpo-provide po tayo ng either crutches o kaya wheelchairs
para po sila ay makakaikot at magkaroon po ng mas magandang buhay at magandang quality of life po. In terms of education, paano niyo po ito i-implemento? Paano niyo ito ginagawa? Ano-anong mga programa niyo para sa education? Ito ba yung education na pag-aaral, elementary, high school, and so on and so forth? Or what kind of education you are offering as a party list to our kababayan? Unang-una sa edukasyon, talagang kapos po sa pera yung ating mga ibang mga nanay, tatay na kasya lang po ang kanilang income para sa pagkain. Minsan nga po, kulang pa sa pagkain yung pangtustos nila. So lalo na siguro sa paggawa na at pagpadala sa mga anak nila sa kolehiyo or even sa mga elementary. So pagtalakayin po natin yung pangailangan niyan. Ako po ay isang president po, past president. Nag-retire na po ako ng last year ng isang president po ako ng foundation na kung saan po kami po ay nagbibigay ng scholarships. Yung foundation na po, yung foundation na yon ay 26 years na po. So hindi po malayo sa akin na gumagawa po tayo ng scholars doon sa kolehiyo para po matulungan yung mga pamilya, lalo na yung mga matatalino na bata na walang kakayanan ng parents para suportahan po sila na magkaroon po ng access sa edukasyon at mabayaran po yung matrikula para sa kanilang edukasyon. Pero doon po sa aking experience, again, as a Rotarian, pumupunta po kami sa iba-ibang lugar ng mga eskwelahan na kung saan nagkukulang po ng classrooms o kaya nagkukulang po ng patubig o kaya nagpakulang po ng mga comfort rooms. Ito po yung mga sinusuportahan namin ng mga eskwelahan at sa mga areas na sa mga liblib ng mga eskwelahan. Kagaya nung pinupuntahan po namin sa Negros, 30 kilometers po yung main school nila. So yung mga estudyante ng mga elementary, pinapagawan po namin ng classroom sa dalawa para mag-deploy po yung Department of Education ng mga teachers po para mag-serve po doon sa komunidad na purok na yon para po tuloy-tuloy na mag-aaral yung mga bata. Hindi po delikado na magbiyahe araw-araw papunta po sa school na 30 kilometers po na tayo. So, isa lang po yan sa mga ehemplo o kaya example sa mga ginagawa po natin bilang isang tao na naninilbihan sa komunidad at sanay po na po ako na naninilbihan sa komunidad. Doc, 26 years na, 26 na taon na yung inyong scholarship foundation. Gaano na po karami yung natulungan? May mga napag-graduate na ba? May mga report ba sa inyo? Yung status ng kanilang mga tinapos na kurso? Marami pong nag-graduate so far. We can only take in 50 students at the time kasi limited po ang budget at sometimes po natatanggal po sa program. Pero ito po ay tuloy-tuloy. Mga more than 500 na po yung ating graduates in the past 26 years. Nawalan nga lang ng 2 taon dahil sa pandemic. So, isa rin po yun. At saka yung change po ng ating K-12, meron pong changes doon. So, meron po tayong from 10 na 12. So, meron pong changes yung programa ng edukasyon. So, sumusunod po tayo doon at tayo po ay aligned sa programa po ng government. So, doon naman po sa scholars, marami po tayong napapagraduate na engineers, nurse, education graduate, accountants, marami pong kurso. Pero sa atin po, pagbigyan po tayo ng pagkakataon ni Lord na makaupo sa Kongreso, isa sa mga gusto po nating maging programa ay yung scholarships, mga doctors and nurses, kasi kulang po talaga yung mga doctors and nurses natin na naninilbihan po sa mga liblib na lugar at kulang po sila sa kakayanan para sila po ay mag-aaral ng isang doktor. So, mag-offer po tayo ng scholarships para sa mga professions na ito. But that will
limited only sa healthcare services. Lalo sa mga dentist po, kulang-kulang po tayo sa mga liblib na lugar. Kulang-kulang po yung servisyo. So, sana po. Masyado lang sabi, 36 years na yung foundation na tumutulong sa inyo sa edukasyon at nakapag-graduate na kayo ng mga 500. Meron po bang mga bumabalik sa foundation, nag-share na kanilang mga expertise, o kaya yun, o ito po yung aking kinita, I would like to share to the foundation, bringing back the parang glory, health, donation, gano'n. Hindi po namin sila na-require na magbalik, mag-pay backwards. No? Ang hinihingi lang po natin sa mga graduates ay sila ay tumutulong sa ibang tao, pay forward sa mga ibang tao na nangailangan at sa ibang mga komunidad na nangailangan. At sila po ay sana maging matuwid na tao at magka-contribute yung kanilang kaalaman sa ikauunlad ng bayang Pilipinas. Yan lang po ang kailangan natin. At actually, yung ibang graduates po natin, natulungan natin na makapagtrabaho kasi karamihan po sa kanila cum laude, summa cum laude, napakataas po ng mga grado nila at natulungan din po natin silang magtatrabaho. Actually, ma'am, hindi pa sila natapos ng kanilang kurso. Marami na pong nag-o-offer ng mga trabaho sa kanila kasi magagaling po mga batang ito. Kasi grade ko lang, po. Kasi ang Department of Education nagkaroon ng iba't ibang sistema, iba't ibang pagbabago. Yung sinasabi natin na yung Tagalog at English na pinakalat na sa buong Pilipinas at doon well-versed na ang ating mga mag-aaral. Pero, pinamitan ng mother tongue, yung supposed to be, nakasulat na sa libro na Tagalog na learning materials. Ano in favor na ngayon ay nabago at nawala na yung talagang pinaka-main language natin na gagamitin sa ating maaralan upang matuto ang ating mas mabilis maintindihan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mag-aaral, ang mga tumutulong sa school. Ang ating experience po, kasi dumadaan po tayo sa iba't ibang colonization po, no? So, ang dinadala po natin siyempre nung kinalakihan natin ay medyo instruction talaga ay English at Tagalog. So, ang Tagalog talagang sangayon talaga ako na maging proud tayo na malaman natin yung ating main language as Tagalog dahil nga tayo ay Pilipino. So, maging proud po tayo na tayo ay Pilipino at yung mother tongue natin ay Tagalog. So, doon po tayo nagkaroon ng mga ibang mga delays ng mga pag-aaral kung ito pa ay tinatranslate sa iba't ibang mga lingwahe. Kasi po, more than 100 po yung ating mga lingwahe sa Filipino, no? So talagang nahirapan din yung mga anak natin na mag-absorb at maging competitive. Kasi po, hindi natin maiwasan na yung available na trabaho ay nandoon sa ibang lugar. So kung nakakaintindi tayo ng isang lingwahe, mas madali po mag-communicate. At para tayo din po maging competitive globally, kasi po marami po tayong mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa para po magkaroon ng better opportunity. Maganda po ang training talaga na marunong silang mag-English. Kasi yan po ang pinagmamalaki ng ating Filipino professionals na tayo ay magaling makaintindi ng English. Kaya sana po hindi po mawala yun at ituturo pa rin natin sa ating eskwelahan para tayo ay maging globally competitive. Okay, Doc, thank you. Doon naman po sa in terms of livelihood, how would you propose, how would you implement your livelihood program? Ano po ba ang mga livelihood program na to? Ito ba ay kayang-kaya? Okay, ang mga livelihood naman po, napakalawak po ng programang yan. So, isa sa mga priorities po natin na matulungan natin yung mga farmers, mga
magsasaka. Bakit po? Dahil dati, tayo po ay ginagawang model ng ibang countries na napakaganda po ng ating programa sa pagtatanim ng rice at pag-harvest ng rice. At hindi po tayo nag-i-import. Tayo pa nga ang nagbibenta sa ibang bansa. So ngayon, kung masuportahan po natin ang magsasaka na mas maganda po ang ani at mas marami po ang mga tumutulong para po magkaroon po sila ng mas mataas na benta at hindi po sa mga middleman, sana po matulungan po natin yung mga farmers na makapagparoon pa ng maraming harvest. I-feed po nila yung 110 million Filipinos at sana po hindi tayo mawala ng supply ng bigas kasi karamihan po sa atin talagang staple food po natin yung bigas o kaya kais, no? Yung rice or corn. Yan po yung talagang pinaka-main po natin. Pero marami po tayong pwedeng gawin like cassava, meron po dyan root crops like kamote, marami po tayong pwedeng gawin para kabuhayan po ng ating mga farmers. So, kung tayo ay magtulong-tulong at maging effective po ang program ng ating gobyerno o kaya yung suporta ng gobyerno sa mga magsasaka, wala na pong magugutom na Pilipino. At sa ngayon po, reality is, meron pa po tayo mga kasamahan ng mga Pilipino na kulang pa sa pagkain. They don't even have 3 times a day. Minsan, isang beses lang sila kumain sa isang araw dahil po sa kapos po ng kanilang kakayanan. So kung tayo po ay abot kaya o kaya sila mismo ay meron silang available na rice and vegetables sa backyard po nila, hindi na po sila magugutom. So medyo mahaba-haba. Opo, talaga. It's a process pero sana po lahat tayo ay mga ambisyon. Lalo na po yung maging sustainable po tayo. In terms ng tulong ng gobyerno sa mga magsasaka, ano po ba yung nakikita? Kayo po ay isang doktora, no? Opo. Pero may nakikita po kayo. Ano po yung nakikita nyo ngayon na dapat i-extend sa ating mga magsasaka? Yan. Yung puhunan, isa doon. At saka yung fertilizers. Siyempre yung mga binhi, no? So, ito naman po, sa tingin ko, kakayanin. Kailangan lang natin ng mas effective and efficient program para hindi limited lang, hindi patsi-patsi ang programa. At lalo na yung mga organized groups like cooperatives o kaya farmers association, doon po tayo bababa ng programa para sila po ay matulungan at sila po ay maging productive po. So, ilang beses na kayong kumandidato bilang party? Is it your first time? This is my second time po. Tinapos po tayo last election, 2022, pero hindi po tayo sumuko sa ating advokasya. Nasa eleksyon o hindi eleksyon, tuloy-tuloy naman po natin ginagawa. Pero sa tingin ng mga grupo natin sa Help Pilipinas, kung tayo po ay nasa pwesto, mas malaki po ang matulungan natin. Imbes na konti-konti na members of the community, maging sustainable po ang ating programa. Ano po nag-joke sa inyo para sa election? Ito po ay talagang pinagdadasal po natin, discernment po na tayo po ay makakagawa ng mas malakihang programa kung tayo po ay mayroong kapasidad at meron pong tayong kapangyarihan na gumawa ng mas magandang programa. So, nasa inyo yung pagkakataon upang isalaysay nyo, iparating nyo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon ang inyong plataforma del gobyerno, ang inyong mga programa at ang inyong mga adhikain para sa isang maayos at sustainable na sambayan ng Pilipino para sa health, education, and livelihood program. So, salamat po. Sana po mabigyan niyo po ako ng pagkakataon na manerbihan sa inyo ang Help Pilipinas Party List 100 sa balota. Sana po ito ay tulungan po natin dahil kayo po ang maging boses at ako lang po ang representative ninyo sa Kongreso. Marami po
pong salamat at ibibless po tayo ng Panginoong Diyos. Sana po gabayan po tayo at safe tayo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Mildred Bitangkol, ng Health Party List, na nagsusulong po ng Health Education and Livelihood Program. At mula po rito, Medical Mission and Feeding Program ng Fraternal Orders of International Luzon Region 45, isang po na Governor Dr. Sarili at our Riders Eagles Club. Ako po si Gina Maben. Magandang umaga po. Isip din tayo, mabuti naman at napagbigyan ngayon ng ating mga doktor. Kaya congratulations ulit, doktora. At muli, nagpapasalamat tayo sa samahan ng aming brotherhood, fraternal ng Eagles. At sana yung mga habang narito pa, mga doktora natin, sabihin nyo doon sa mga kapitbahay natin, may medical mission pa tayo, hindi pa tapos. Kaya ba hanggang hapon? Doktora, kakayanin daw. Maraming salamat. Amin. God-loving men of whole country sing of its strength and might and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. Where eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, a noble nation. Where eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Based with the zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble nation. We're eagles, rest to our people, pillars of the nation. Ang mga Diyos at makarayan, nagbibigay sila lakas na kaisipan. Itong dahilan pamamahalan, naglilingkod para sa sangkatauhan. Ang agila, Pinoy na agila, inaasam ay kapayapaan. Ang agila, Pinoy na agila, haligid ang ating bayan. Kaalay ng kapatiran, pagkakaisa, kapayapaan. Maglingkod sa kapwa aming nakita. Ayun, so yun mga kaibigan, sa oras na alas 9:55 po ng gabi, Philippine Standard Time, yan po ang naging kabuuan ng ating ginawang community service dyan po sa may Naik, Cavite, no? At nandun po nga ang buong puwersa na Central Luzon Region 45, no? At yun nga, nakakalungkot lang dahil hindi po nakasama yung ating mga kasama na sina Kuya Aldrin Sumakay, na yun nga, naka-duty po siya noon that time kasi po si Kuya Aldrin po ay isang membro po ng PNP, no? At ganyan din naman si Kuya Chito Dekit, abay, get well soon Kuya Chito, at nagpatingin po si Kuya Chito dahil po sa kanyang karamdaman. Get well soon Kuya Chito Dekit. At ayun, nanonood sa atin yung ating kasama sa Media Rider Eagles Club, si Kuya Teng Diaz, ayan, na barangay Tagalag, dyan po sa lungsod ng Valenzuela. At ganyan din si Ma'am Marilyn Lagura ng Malabon Community Organization, at si Ma'am Zen Dagdag Esteban, kung di ako nagkakamali, ito yung kamag-anak, ewan ko kung ano-ano ni Robert Esteban.
no? At si Kagawad Daling Cayetano, ayun, nakaka-monitor pa rin. At yun, mga kaibigan, at yung iba natin mga kababayan, no? Particular yung mga poorest of the poor, ay abangan niyo pa ho ang patuloy na gagawing community service ng Central Luzon Region 45 sa inyo pong lugar. Hindi lang ho namin alam kung saan pa ang mga susunod na community service. Siyempre po yan ay malalaman namin sa aming gobernador. Wala ibang di si Governor Rafael Agkawili. Muli po sa ngalan po ng ating technical engineer, si Mr. J, sa oras alas 9:55 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay magpapalam po muna tayo pansamantala, no? At bukas baka medyo tingnan natin makakapag-live streaming tayo ng remote, no? At itutungay naman natin sa inyo yung iba pa ho nating mga itutunghay, no? Lalo na particular yung sa One Gun Pilipinas. Muli po, ako yung naging kasama, naging katropa, naging kuya, ate, bunso at Prince of Eagles, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. How to be a member of the Responsible ka ng gun owner? Philippine Eagles Inc. At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas? To become sa a pag-iingat ng qualified baril o member, you firearms? need to pass through the 5 I's. First I, interview. Submit a letter of intent. The applicant will be interviewed by a panel of interviewers. Second I, introduction. Once you pass the interview, you will be presented and introduced to the club.
Third eye indoctrination. In this process, applicants will have the rare opportunity to exercise the solemn rites of eagleism. Fourth eye incubation. Applicants is required to attend 3 community service and 3 general membership meeting. Last eye induction. After this ceremony commemorating your dedication and fidelity, you will now be called Kuya, a bona fide member of the Fraternal Order of Eagles. Together, let's transform lives. Service through strong brotherhood. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Inc. To become a bona fide member, you need to pass through the 5 eyes. First eye, interview. Submit a letter of intent. The applicant will be interviewed by a panel of interviewers. Second eye, introduction. Once you pass the interview, you will be presented and introduced to the club. Third eye indoctrination. In this process, applicants will have the rare opportunity to exercise the solemn rites of eagleism. Fourth eye incubation. Applicants is required to attend 3 community service and 3 general membership meeting. Last eye induction. After this ceremony commemorating your dedication and fidelity, you will now be called Kuya, a bona fide member of the Fraternal Order of Eagles. Together, let's transform lives. Service through strong brotherhood. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.